Again, mga biyan, ang aton topiko Daniel 4. Kag ini amo ang katapusan nga saysay naton sang kinabuhi ni Haring Nabucodonosor. Meaning to say, matapos natuntun-an ang Daniel 4, we will say farewell to King Nebuchadnezzar. And do you know that one of my favorite Bible character is King Nebuchadnezzar. Tungod kay of all the kings, no, pagan kings nga aton mabasa sa Biblia, si King Nebuchadnezzar ang may pinakanami nga istorya kag nami nga ending sa iyang kinabuhi. Kag mas nami pa ang iyang ending sang iyang istorya kaysa mga hari sang Israel. Madamo sa mga hari sa Israel nga ilang kinabuhi ends with a bad ending. Pagsugod sang Daniel 4, mga utod, aton mga abyan, aton nga nakita diri nga si hari nga Nabucodonosor, isa siya sa hari sa tanan nga mga katawhan, pungsod kag hambal nga magapuyo sa bug-os nga duta. Meaning to say, ang ini nga mensahe ni Nabucodonosor, iya ini gina-address sa tibuok tao sa tibuok kalibutan. Meaning to say, universal message ini. Sa tanan nga pungsod kag sa tanan nga nasyon, no? May ara universality nga sense ining Daniel 4 kung aton ini tun-an. Kag halin sa natabo ang damgo sa Daniel 2, aton matun-an nga may ara 33 ka tuig na ang nahitabo bago nagsulat liwat si Daniel sang istorya ni Nabucodonosor diri sa Daniel 4. Kag ang introduction diri ni Daniel, gingamit niya ang narrative ni King Nebuchadnezzar himself. Kag ining mga few verses diri, amo ini ang rason, mga abyan, nga ang ginsugid ni Daniel kag ni Nebuchadnezzar ang ilang istorya, ang istorya sang iyang conversion. Pero sa hindi pa magdiretso anay kita sa versikulo 4, ang versikulo 4 nagahambal, ako nagakabuhi sing malinong, si Nebuchadnezzar na ini, ginsugdan na niya pagsaysay ang iyang kagulingon. Sa akon palasyo, nga nagaagom sing dako nga kauswagan. Wow. Sa aton pa si King Nebuchadnezzar o kung Nabucodonosor, nakaangkon gid sang dako nga kauswagan. Sa sulod sa 33 katuig, grabe ang pag-uswag ni Haring Nabucodonosor. Ara siya sa ibabaw sa iyang palasyo, kag iya ginalantaw ang tanan niya nga mga accomplishment, no? Kag diri mga abyan aton makita sa mga pictures nga drawing sa mga scholars kag mga artists. Siyempre wala man sang na-preserve. I believe wala sing na-preserve nga picture kay ining picture o lahin naman lang ni sa aton history sa kalibutan. Ini nga mga picture, mga biyan nga makuha naton sa internet, ano lang ini, imagination lang ini, base sa mabasahan nila sa Biblia, kag base ini sa mga archaeological findings. The city of Babylon nga gintukod ni Nabucodonosor, isa sa mga pinaka-famous nga city sa ancient world. Si Nabucodonosor, nagpatindog siya sang madamo nga mga palaces. To be exact, 3 ka mga palaces ang iyang gipatindog. 3 ka palasyo ang iyang gipatindog. Kag isa ka palasyo nga iyang gipatindog, iya inigin na designan sa ginatawag naton hanging garden. Aton mabalaan nga ang hanging garden is one of the 7 wonders of the ancient world. Kag aton man mabasa mga abyan nga
ang syudad sang Babylonia ginkudalan ini maayo. Tungod kay ang isa sa mga karakteristik sa mga syudad sa Old Testament, kung imutun-an ang history sa Old Testament, most Old Testament cities are walled. Ginakudalan gid ini. Kag ari gin-describe no ang kudal sang Babylonia sang isa ka author. Siya niya ang kataason sang kudal mga 40 ka feet or 40 feet ang kataason sang kudal. Grabe no. Amo na kadato mga abyan ang Babylonia. Hindi tagani ka pa basta-basta makapakudal sang aton nga balay, no? Ari 40 feet ang katason. Kag 26 feet ang iyang kalapadon. Nga siling pa nila, pwede diri mag-agi-agi ang mga chariots. Pwede magsabay ang pipila ka mga chariots sa ibabaw sang kudal. Kag 10 miles long ang kalabaon sini nga kudal, mga abyan. Kag ini nga kudal naghatag security sa mga citizens sang Babylonia, no? Kag kung imo basahan pagid sa history nga ang pinaka the best nga gintukod ni Haring Nabucodonosor siling pa sang discovery ni Coldway sang 1917 no ila nadig ang syudad sang Babylonia kag may ara sila nga mga findings nga nakita kag ila nakita nga may ara pinaka-glorious nga templo ang ginhimo si Nabucodonosor para gid sa iyang Ginoo nga amo si Marduk, main god nga amo si Marduk. Ginganlan ini sa gitawag ko Isagela kag tapad sini may ara isa ka shrine nga nagtindog sang 300 feet. Amo ni ang gitawag naton nga Itiminangki. Grabe mga biyan ang katahom sang Babylonia. Kagdugang pa, tungod sang mga idols, mga gods, kay polytheist ang Babylonia, nagtukod man si Nabucodonosor sang 53 ka mga templo para sa mga gods, kag 955 ka mga sanctuaries, 384 street altars for God. Grabe, no? Kag siya nakahimo mga biyan sang bridge o kon taytay. Siyempre kay ang tunga-tunga sang syudad, dira nagaagi ang ginatawag nga River Euphrates. Kag ang engineering no sang Babylonia grabe ka hektik kung nabalunda naton na high-tech, high-tech, hindi hektik, high-tech katama. Imagine ang pagpasaka sang tubig sa aton sa mga sa palasyo nga tukuran niya sang garden. Paano niya pump ang tubig alin sa Euphrates River padulong sa babaw, no? Well, ang Euphrates River isa sa mga assets sang Babylonia in a sense nga atanan nga mga kahoy sa Libanon, ang mga sidros sa Libanon nga ginalantaw-lantaw ni Haring Solomon sa iyang kapanahunan, pwede madala ni Nabucodonosor alin didto sa babaw padulong pinaagi sa suba. Kag pinaagi sa suba, no, dira nagaagi ang tanan nga products in and out sang Babylon. So kung may ara tubig, may ara gid supply nga maayo sa farm, kag amo ina ang nagdala pagid sang pagkaabunda sang Babylonia. Grabe ang supply sang Babylonia when it comes to food, nga bisan girahon sila pipila ka mga binulan, hindi sila maubusan sang supply. Amo ini kag grandiose mga biyan
ang nakita ni Solomon. Pero mga biyan diri, siling niya, nagdamgo ako sa versikulo 5. Isugid ko sa inyo ang akon nga damgo. Samtang ako pahuway, siling sa versikulo 4, ako si Nabucodonosor, nagpahuway sa akon balay, kag nagabugana sa akon palasyo. Samtang siya nagapahuway, nagdamgo siya. Versikulo 5. Ang iya damgo makahaladlok nga damgo, nga nakakita sing makakulugmat nga palananawon samtang nagatulog ako. Amo ni ang iyang damgo. Sumala pa sa istorya, amo lang gyapon ang ginhimo ni Nabucodonosor, iya gyapon gipatawag ang iyang mga maalam nga mga tao sulod sa iyang nga syudad, ang mga magikero, ang mga manugbabaylan, ang mga kaldanhon, ang mga manugpakot. Uwain niya na lang unta, no? Direct patawag si Daniel, kay sa Daniel 2, may experience naman siya. Sa bagay, 33 anyos na to katuig. Ini ang mga abyan, nagapaintindi sa aton nga ang mga wise men sa Babylon, mga respetado sila. I mean, ginarespeto sila. So, respeto man ka sa mga wise men sa Babylon, si King Nebuchadnezzar, no? Uwain nagdiretso kay Daniel. Anay ginsugid, gihambal niya anay sa iyang mga wise men ang iyang damgo. Pero ang hambal diri sa aton teksto sa bersikulo 7, ginsugid ko ang damgo sa atubangan nila apang wala sila magpakilala sa akon sang kasaysayan sini. Tiari, no? Na napamatud-an na gid ni Nabucodonosor, no? Iti sa Daniel 2 ato nakita dito nga wala ni Nabucodonosor ginsugid damgo niya. Ari diri sa Daniel 4 ginsugid niya, pero waay mangyapon sila sang ikasaysay sang damgo ni Haring Nabucodonosor. Isa pa, nahadlok na guro sila himo-himo sang istorya kay ti ara si Daniel, no? Kay sa sunod nga teksto, versikulo 8, nagsulod sa tubangan nakon si Daniel, ngang iyang ngalan amo si Belteshazzar, suno sa ngalan sa akon Dios, kagyara sa iya ang espiritu sang balaan nga mga Dios, kag anong ginimo? Ginsugid, no? Ginsugid ni Nabucodonosor ang iyang damgo kay Daniel. Siling niya, versikulo 9, O Belshazzar, agalon sa mga salamangkiro, bangod nga nakilala ko nga yara sa imo ang espiritu sa mga Dios, nga balaan kag wala sing tinago nga magatublag sa imo, sugiri ako sa mga palanaawon sang akong damgo nga nakita ko, kag ang kasaysayan sini. So ari na ginsaysay na ni salaktod nga istorya, ginsaysay na ni Nabucodonosor ang iya no nga damgo didto sa kay Haring ni Daniel dito kay Haring Nabucodonosor ang iyang damgo. Makita pa bala ninyo dira ang aton nga slide? Ara pa man siguro, no? So padayon ta mga abyan, samtang ginasaysay ni Nabucodonosor kay Daniel ang iyang damgo, siling pa sa Biblia, naurungan sang pagpamati, naurungan sang pagpamati si Daniel. Kag ginambalan pa siya gani ni Haring Nabucodonosor, Daniel or Belteshazzar, hindi ka maurungan, no? Hindi ka magurungan. Pero siling ni Daniel, abi nimo, Senyor Hari, dalom-dalom ang akon nga mga huna-huna tungod kay mayo lang unta kung ang meaning sang damgo mo hindi para sa imo, pero para ini sa imo. Bao ginahuna-huna gali ni Daniel kung isugid niya. Pero kay gusto manggid ni Nabucodonosor makabalo sang iya nga damgo, ginsaysay na ini ni Daniel. Pero sa wala pa ini gisaysay, sa hindi pa naton isaysay ang ni Daniel,
ato na balo ng damgo. Ano gali ang damgo ni Haring Nabucodonosor? Nagdamgo siya sang isa ka kahoy, no? Ang kahoy nga mataas katama sa tunga, ini nabutang sa tunga sa duta, versikulo 10. Kag sa versikulo 11, nagtubo ang kahoy kag ini naging mabakod, kag ang iya kataason naglambot tubtob sa langit, kag makita ini sa bugos nga duta. Ang iya nga mga dahon, no, magayon, kag ang iya bunga madamo, kag ang iya may kalanon nga sa tanan. Ang kasapatan sang latagon may landong sa idalom sini, kag ang kapispisan sa mga langit naghulon sa iya mga sanga, kag ang tanan nga unod ginsagod gikan sini. Meaning to say, naging refuge ang amo nga kahoy, no? Sang nagklase-klase sang mga animals. Oh. Kag versikulo 13, nakita ko sa mga palanawon sang akon ulo, sa akon higdaan, kag yari karon isa ka manugbantay sa isa kabalaan nagkunsad gikan sa langit. Kung imo basahon sa Mayong Balita, ang isa kabalaan diri ginganlan niya nito ang anghel, no? Ang messenger nga halin sa langit. Versikulo 14, nagsinggit ang anghel sa mabaskog kag nagsiling subong sini. Pudla ang kahoy kag tapsa ang iya mga sanga. Uyuga ang iya mga dahon, kag taptaha ang iya bunga, pahalina ang kasapatan. Sa idalom sini, kag ang kapispisan sa iya mga sanga, walay sapayan ibilin ang iya tuod, kag ang iya mga gamot sa duta. Amo ni ang natabo. Gipatapas ang kahoy, pero ibilin ang tuod, ang puno niya. Pero may ara pagid ginhamba diri, nga may pikit nga salsalon kag saway sa linghod nga mga hilamon sang latagon. Ipabasa ini sa tunog sang langit, ang iya bahin manginupod sa kasapatan sa mga hilamon sang duta. Amo ini ang damgo ni Haring Nabucodonosor, may tungod sa isa ka kahoy, no? Nga ang kahoy kinanglan butangan sang salsalon kag saway, no? Tungod mga biyan, kung imo tun-an ang history sang Mesopotamian custom, no? May ara sila kustumbre amo ang pagbutang sang mga metal bands sa mga kahoy. Siguro parang to prevent sang pagbali sina nga o pagpihak o pagbali sina nga kahoy. Parehas ang ginahimo naton dra sa Kamanggahan, ginbutangan nila sang mga bars ang palibot sang kahoy, no? Pero ari diri ang remnant, ang nabilin nga tuod, hindi ipakuha, pabayan lang ini. Kinanglan ipabilin mga biyan. So ari na, kag nagpadayon, siling pa sa versikulo 16, ilisan ang iya tagipusoon nga tawhanon sang tagipusoon sang sapat, kag paligaran siya sing mga makapito. Daw hindi ko kabalo magbasa sang Ilonggo. Meaning to say, pabayan siya sang 7 ka tuig, no? So, ano ang kahulugan sang damgo? Excited na si Nabucodonosor. Ano ang meaning sang iyang damgo? Ari na si Daniel nagsugod na saysay, daw hindi gid si Daniel magsaysay. Daw dugay pa siya nakamit lang, no? Pero ari nagsaysay na si Daniel, siling niya gid sa Daniel 4 versikulo 22, siling niya, Senyor Hari,
ikaw, ah, ikaw ang puno sang kahoy. Ikaw amo ang kahoy. Ikaw ang kahoy nga ang nakaabot sa langit kag nagasagod sang madamo nga sapat kag ikaw ang kahoy nga pagaut doon. Kag ikaw ang magapuyo kaupod sa mga sapat kag talunon. Ikaw sa sulod sang 7 ka tuig magahalab ka sang hilamon parehas sang mga baka kag mga kanding sumala pa sa 24 kag 25, no? Mga biyan, ang mga nahitabo kay Nebukadnezar, tanan ini natuman. Kag sumala pa, samtang nagahambal pa lang, no? Pipila ka adlaw, naglagaw-lagaw si Haring Nabucodonosor sa iyang gingharian, kag samtang siya nagahambal, kay iyang agin pabugal ang iyang trono, no? Pagkatapos nga siya ginwarningan sa yadamgo, siling niya sa versikulo 30, tanawa kung daw ano kadako sang Babylonia, ginhimo ko ini nga akon, no? Tandaan nyo ang word nga ko kag akon. Ginhimo kun ini nga akon syudad sa pagpakita sang akon gahom kag kusog himaya kag pagkahalangdon. Katatlugid ang ay ginmention. Kag samtang si Nabucodonosor nagahambal sini mga abyan, siling pa natuman ang ginhambal ni Daniel, nag-change si Nabucodonosor. Halin sa isa ka tawo, nahimo siya parehas sa animal, no? Ginutod anay siya halin sa iya nga gingharian, kag ginhimo siya nga isa ka sapat. Daw sapat, hindi man nga ang iya nga tsura na himo nga sapat, pero ang iya nga balatyagon daw sapat. Kag ang tawag sang mga historian sini o kon scholars sang iya nga sakit, gitawag ini lycanthropy o kon Wolfman syndrome. Kag ang iyang ginabatyag, ang iyang pang-istorya, hindi na mo kay sumala pa sang isa ka Babylonian cuneiform nga nakita kag na-publish sang 1975. Si Nabucodonosor gin-describe dito ang panahon nga nagbuang ini si Nabucodonosor. Ang ginhambal sa amo nga cuneiform, siling pa si Nabucodonosor hindi nakabalo magdawat sang mga council, no? Hindi na siya matambagan. Ang iyang mga ginapanghambal naga-contradict na. Kag bisan ang iyang gugma sa iyang mga kabataan kag iya pamilya, hindi na niya ini pabatsyag, meaning to say why na hindi ang iyang kasing-kasing, ang iyang huna-huna, ang iyang balatyagon lain nagit. Kag ang hambal sa Biblia nahitabo ini sa 7 ka tuig, kag gin-describe nga nagtaas ang iyang kuko, kag ang iyang mga buhok siguro kag bungot nagtaas, nagakaon siya upod sa mga animal sang hilamon. Sa sulod sa 7 ka tuig mga biyan, si Nabucodonosor wala siya let's say hilabtan sang mga tao sa palibot. Ano ay hana ko matabo na ayhan sa aton nga panahon, no, may hari o may presidente, tapos ang presidente mahimo nga magkaon sang ilamon or whatever, maglakat-lakat lang sa dalan. Ano ayhan ang may tabo sa presidente?
Damo ay han ang hingabot sa presidente kay ti hingamuton nila ang gingharian nga ginbiyaan sang hari. Pero aron aton makita mga biyan nga sa sulod sa 7 ka tuig, wala sing nag-assassinate sa hari. May ara ako theory sini mga abyan. Ang akong theory diri ini tungod kay si Daniel, no? Si Daniel ang isa sa mga maalamon nga Chaldean sa tibok gingharian, nagprotektar sa hari. Kag I believe siya ang nag-OIC sa gingharian. Ha? Pero may ara pagid rason mga biyan nga wala siya ginhilabtan kay may ara superstitious belief ang mga Babylonians nga kung may isa ka tawo nga buang kag imo ini gani nga sakiton o kon hilabtan, ang espiritu sinang buang nga tawo mabalhin sa imo. Amo na nga waay gid sing naghilabot kay Nabucodonosor. Kay base kung magbalhin ang espiritu ni Nabucodonosor sa maghilabot sa iya. Ang tuod mga abyan nagrepresentar nga sa umala sa versikulo 26 nga si Nabucodonosor manginhari liwat. Pero may kondisyon si Daniel sa iya. Kung kilalahon niya ang Diyos nga nagagahom sa bugos nga kalibutan. Amo na ang kondisyon mga biyan. Amo na nga mabasa naton diri sa mga teksto sa Kapitulo 4 nga si Daniel naghambal gid kay Nabucodonosor, Senyor Ari, kinanglan mag-alagad ka na sa Ginoo. Kinanglan kilalahon mo na ang Diyos. Delikado katama ang imo nga sitwasyon, no? Pati ang imong ginarian. Sa laktod mga biyan nga istorya tungod kay alas 6:41 na, sa laktod nga istorya mga biyan, natapos ang 7 ka tuig. Pero ang naganahan ko diri, ang ginhambal sang teksto sa versikulo 34, sang matapos ang 7 ka tuig, nagtangla ako sa langit. Kung imo basahon ang istorya ni Jonah, daw pareha sini, sa dira nga nagdalagan si Jonah sa Ginoo, gindala siya sa idalom sang dagat, kag siling sang teksto, sa dira nga naghibi o nagsinggit si Jonah pangayo tabang sa Ginoo, nagamat-amat balik ang isda pababaw. Ariyo, sa dira nga nagtangla ako sa langit. Wow, may mirakulong nga naitabo. Ang akon maayo nga panghuna-una nagbalik. Gindayaw ko ang labing gamhanan nga Dios, kag ginpadunggan kag ginhimaya ko ang isa nga nagakabuhi sa walay katubtuban. Wow. I like this mga abyan. Nebuchadnezzar did not blame God for his sickness. Finally, si Nabucodonosor, iya ginpaubos ang iyang kaugalingon. Gindayaw niya ang Diyos kag nagampo. Iya nga gindawat nga ang Diyos amo ang Diyos sa tanan. Iya man nga ginhuna-una gindawat nga siya isa lamang ka lupa o kun yabok, while ang Ginoo is eternal and omnipotent. No? Amo ni ang nakanami sang story of conversion ni Nebuchadnezzar. Finally, Nebuchadnezzar is converted to God. When the king looked up and entered into a relationship, relationship with him, he was healed, according to one commentary. Sa dugang pa, ginbalik liwat sa iya ang iyang paghari.
ginbalik liwat sa iya tanan sang Dios kanami mga biyan nga istorya ni Haring Nabucodonosor. Finally, God wins the heart of Nebuchadnezzar. Finally, Nebuchadnezzar knew God, no, in this chapter, mga abyan. Finally, King Nebuchadnezzar recognized God as the God nga amo ang mission sa iya halin pa sa chapter 2. Kag siling pa diri sa katapusan, karon ako si Nabucodonosor, magadayaw kag magatibong kag nagapadungog sang hari sang langit kay ang tanan niyang binuhatan mga kamatuoran kag ang iya mga dalanon katarungan, mga abyan. Amo ini ang ending sang life ni King Nebuchadnezzar. That is why I believe, mga abyan, nga ang hari nga ini one day aton ini makita sa langit kung kita man magapamati sang pagpanawag sang Dios sa aton nga kinabuhi. Akon ihatag na ang 3 ka leksyon nga akon gin-prepare para sa aton pagtuon karon nga hapon. Sa akon naginhambal, akon ini tapuson sa madali tungod kay may ara pa kita midweek meeting. Una nga leksyon nga akon i-share sa inyo, and I believe may ara man kamo mga leksyon nga mapulot nga inyo. I believe, number 1, that there is danger in pride. The danger of pride. Kung imutun-an ang ginahambal ni Haring Solomon, sa Proverbio Kapitulo 6, versikulo 16 hangtod sa 19, si Haring Solomon naghisgot sang 7 ka mga butang nga ginadumtan kag ginakangilaran sa Ginoo. Kag ang number 1 dito, mga abyan, amo ang ginatawag pride. No? Pride. Kag sa proverbio madamo nga pulong nga pride ang ginisgutan, ang ginmention ni Haring Nabucodonosor. Siling pa niya, ang bugal nagapadulong sa kalaglagan. Sa English namin na siya, pride came first before destruction. Malaglag gid ang tawo kung hindi niya pagbiyaan ang iya bugal. Kung hindi niya ipaubos ang iyang kaugalingon, laglagon gid siya sang Diyos. Mga biyan, sa Biblia, aton mabasa ang mga sulat ni Isaiah, Isaiah Kapitulo 2. Ara dira ang pride sang tao ginkumparar man ini sa isak kakahoy, sa isak ka cedar of Lebanon. Pride, siling pa sa Proverbio 16, versikulo 5, ang Ginoo nagadumot sa bisan sin-o nga bugalon. Ini nga sahi sang tao indi makalikaw sang silot. Mga biyan, ang pride nga aton nga ginaisgutan diri amo ang padayon sa pagsalikway sang mensahe sang Dios. Pipila sa aton kapila na nakabati sang Daniel and Revelation Seminar, pila na sa aton nakabati sang mga kamatuoran nga ginhambal sa Biblia. Pero sa gihapon, tig-alang gihapon ang aton kasing-kasing nga magsunod sa Dios, nga mag-alagad sa Ginoo. Ginapili gihapon naton ang aton kaugalingon. And that is pride, mga biyan. Pride will bring us to destruction. Next lesson, mga biyan. Number 2, never judge a person
never despair about the conversion of anybody. Amo ni siya mga biyan. You know, many will be surprised kung mag-abot na kita sa langit. Madamo ang mga surprises sa langit. Dito aton makita ang mga tao nga why naton ginadahom nga makaabot dito. Kay kung imo tun-ano ang istorya ni Nabucodonosor, alin sa pagsugod sang Daniel chapter 1, kung imong tun-an, si Nabucodonosor dito naghambal na siya maayo ang Diyos ni Daniel. Sa chapter 2, ang Diyos ni Daniel gamhanan. Chapter 3, ginrecognize niya naman ang Diyos ni Daniel. Pero amat-amat ang iyang conversion. Waay gadahom ang tao. Bisan si Daniel, waay gadahom nga si Nabucodonosor mag-alagad sa iya nga Dios. May mga tao nga matingala ta someday ato sa langit. Basi ato pa tong pinaka tarso, pinaka hambog nga tao nga ato nakilala. Do not judge. Amo na, never judge. The point is, para sa aton tanan, bisan sin-o ka man, kag bisan anuman kita sa aton kinabuhi, we all still have a chance. And God never give up on you. Ara lang na sa imo kung mag-give up ka sa Ginoo. Bisan kapila ka pa nagbiya alin sa Dios, God will never give up. He will always find ways nga pabalikon niya gid ikaw sa pag-alagad sa iya. Amo na gani nga pinaagi sang media ministry. Ining aton wali makaabot bisan diin, makaabot sa Riyadh, makaabot sa Saudi Arabia, makaabot sa bisan diin, nga suok basta kay nagapamati. The point is, this is one way, kung nakabati man ikaw sa mensahe nga ini, this is one way that God is reminding you, hindi na pagpatigaha ang imong kasing-kasing kung wala ka pa nag-aalagad sang seryoso sa Ginoo. Okay? Because I believe God loves you so much. And we don't want to judge you. We don't want to judge. Never judge. Never despair about the conversion of anybody. And finally, mga biyan, our final decision matters. Siling pa nila, it is not the first mile which is important, but it is the last mile. I love the story of King Nebuchadnezzar. And just as God, did it to King Nebuchadnezzar, I believe God will also, make these things happen in our lives. I believe that every day we are making decisions in our life. And I hope and I pray nga kabay pa nga ang last nga decision nga aton mahimo before mawala ang aton kinabuhi sa sini nga kalibutan, amo ang pag-alagad sa Ginoo. Kabay pa ang pinaka-last nga decision nga aton mahimo before magkari si Jesus Christ, masapwan nga kita nagaalagad sa Ginoo. So don't delay, decide, decide. Hindi ka maghambal nga sunod lang kay ti maayo lang ang COVID, no? Mga biyan, decide. We don't know what will happen to us anytime, every now and then. We don't know. But it might be tomorrow o next week matapos ang aton kinabuhi. We don't know. Ang most important is we have to live
as if we will die, soon. Para nga ang aton final nga decision dira pirmi nakaangkor kay Jesus Christ nga aton Ginoo. Kabay pa mga abyan, as we say goodbye to King Nebuchadnezzar's story this afternoon, we will be, following his example that at the last part of our life, aton ini ihatag sa Ginoo. Pero hindi man aton sundon ang iyang example nga kadugay sa iya, nagdawat kag nag-alagad sa Ginoo. Mayo pagani kay naabtan pa siya. Naabtan pa iyang kinabuhi, na-restore pa balik ang iyang kinabuhi. Mga abyan, kabay pa ang Dios magapanalangin sa imo kag sa akon karon nga hapon. Kabay pa nga ang aton pag-alagad sa Ginoo ini magmalig-on nga bisan ano ang mahitabo sa aton. Bisan tuod nakadawat ang iban sa aton sang sakit nga COVID. I believe God has a plan for you. Those of you who are in frontline, mga frontliners, okay, kabay pa every day, make a final decision to be with Jesus Christ and to serve Jesus Christ. Kaya aton kinabuhi, ini naton mapaktan. Aton nga itugyan sa Dios permanente ang aton kinabuhi. Kag sa pagtakop mga abyan, akon kamo gina imbitar sa pamati naman buwas sa Daniel 5 ang aton isgutan, kag sa Bernes Daniel 6 mga abyan. Akon gali sugdan subong ang paglisensya sa akon nga mga listeners. Next week mga abyan, akon ihatag kay Dr. Montaño ang akon panahon tungod kay magsugod na ang akon nga klase online sa IAS. So, I will be missing you, but I believe the Lord will still be with us all. Magapadayon lang kita sa pagbantala sa mayong balita. Magaduko kita sa aton ulo samtang aton i-close ining atong programa. Amay nga langit nun, yara ikaw sa kaitasan sa mga langit, amon ginatugyan sa imo amay ang pulong nga amon ginhaboy sa kahanginan. Kabay pa ini mahugpa sa mga kasing-kasing sang mga nagakinanglan, kag kami nga tanan amay madasig, kag kami nga tanan makahimo sa pagprepara sa amon kagalingon sa imo ikaduha nga pagbalik. Amon ini ginaampo sa ngalan ni Jesus nga amon manluluwas. Amen. Happy midweek sa tanan kag mayong gabi.